Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na, Gubat 15 battles, di ba? Actually katatapos lang nga natin reviewin, uploaded din sa channel natin yung battle ni Raffian at Plaridel, di ba? Tapos ngayon, another flip top Gubat 15 battle, J-Block versus Beatroom. So ang ganda ng match-up, no? Kasi finalist ng Isa Buhay at champion, di ba? So kung titignan mo siya, estilo versus estilo, mahirap i-breakdown eh, 'di ba? Kasi sa tingin ko kasi yung style ni Beatroom epektibo sa style ni J-Block. Si J-Block naman, yung estilo ni J-Block epektibo din sa estilo ni Beatroom. So para sa akin, hindi siya style clash, halos parehas sila ng estilo eh. 'Di ba? Pero magkakatalo na lang kung paano nila i-perform yung handa nila, yung baon nila. So, ayun, matagal na na-upload yung battle 3 weeks ago. First time ko siyang mapapanood. Wag natin patagalin to kasi excited ako eh. 50 minutes yung battle, so I think hindi ko na kailangan or hindi ko na dapat pahabain yung intro kasi mismong yung battle yung mahaba. Kaya mag-usap tayo along the way. So, game, J-Block versus Beatroom. J-Block. Game. Game. Rarara. Huling kabanata, ako'y minama ng kapwa Bisaya. Sumobra yata aking awa at pagsasawalang bahala. Mas napahaba, papagtataya kaysa paghahanda ng mga talata. Alam kong di yun tama. Kaya bilang Sinagtala. bawi itong goddamn, papakitaan ko ng aking pagayawa. Okay, kala ko sinagtan. Gubat game! Kaka-tryouts ko lang kagabi. Tas Beatroom na agad ngayon. Ang swerte ko naman mga pre, kalaban ko agad kampyo. Palakpakan natin si Beatroom. Kasi sayang, isang boto na lang kulang, kampyon na si Loco. Isa ako sa may kasalanan kasi di ko siya naboto. Yung ibang hurado, di na para pangalanan ay basta mga bobo. Kasi kung siya nanalo nung gabi na yon, siya sana ang pangwalo na kampyon ng Rapolo. Seryoso? Si John Leo nag-anunsyo yung panalo, di ko ramdam. Wala kasing boses si Arik noon. Di ko ramdam. Yung current na tropeyo na kay Campo, dapat goddamn. Sineryoso, dinigago yung komentong mga ganyan. Tatalunin pa yata ako nito sa iyakan. Kasi siya yung tunay na iyakin. Kasi yung sakin, uma-acting lang ako. Real talk. Uma-acting lang ako. Pero tangina ito, gagi totoo.
Napanood ko ang mga interview mo, sabi sa comments, panalo daw talaga ako eh. Akin daw talaga eh. People's champ daw ako eh. Ayaw lay. Ayaw lay. Oo, ayaw lay. Sa Tagalog, wag magsinungaling. Ayaw lay. Dala ko yung mga totoong pasabog, men. Makikita nyo kung gaano to kagaling. Saktong pare-pareho lang yung comments, iba-iba lang name. Di ba kayo naaaning? Di nyo ba napapansin na yung mga nagko-comment ng pabor sa kanya, sila-sila lang din? Bago pa yung finals nyo ni GL, inyo na yang ginagawa. Kaya nga yung mga haters ni GL, dumami bigla. Tapos mga fans pa na walang ya, nasasabay sa majority. Sinamantala nyong ang mga Pinoy merong herd mentality. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang nangmamanipula na kung yung mga inaani mo ngayon ay galing troll farm pala. Si Ichigo naging halo, si Eren naging titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang galit mo sa mga buwaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Buwaya, ayaw lay, Itatapat niyo yung pinakamaangas na Gen Z sa pinaka-unpredictable na millennial? Talagang GG pag kumatok yung katok ko sa mental, katok to sa mental, tanggal pa yung dental, wala ako sa mood magpatalo sa epal, baba, haya ng bala, oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo ng kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayo i-facial! Sino sumugal sa kanya? Congrats! Talo kayo! Bigla lang naman tong lumakas nung lumabas yung bagong ako. Ginaya mo lang si J Black, bro. Huwag ka masyadong Di tumatanggap ng pagkatalo ng mamanipula ng tao. Tang-ina, idol ako. Kaya huwag ka feeling special. Manggagaya ka lang, tropa. Aktivismo ni Balakid, sigaw ni Aklas, tas akin na yung aura. Sa aming tatlo yung droga. Tas yung buhok, player ng Dota. Okay. Sa aming tatlo yung droga, as yung buhok, player ng Dota. Hindi ka salamin, babasagin ka lang at musaik ka na obra. Pero kung salamin ka man, bro, convex mirror lang to. Dahil lang nakikita ko sa'yo ay maliit na ako. Okay. Pwede ding side mirror sa magkabilang parte ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Nice. Wala akong pagnanasa magpakita ng awa sa harap ng mga tagahanga. Goddamn ka lang bata ako, lihitin mong Bisayawa. Okay. Okay. Bigyan ko ng bigyan ko ng komentong mabilisan lang. Okay? First half ni J Black umikot sa pagiging finalist ni Vitrum, 'di ba? Yung iyakin, siya yung panalo sa sa comment section, comsec, 'di ba? So more on doon 'di ba? Doon yung pinaka parang nagbabad si J Black doon sa angulo na yon. So yun, yung buong first half, yun yung atake niya. Ano lang, iba't ibang branches lang pero iisang angulo 'di ba? Pero ayan, so far hindi naman siya, para sa akin hindi naman naging dragging 'yon. Ano pa rin naman, effective pa rin naman kasi sa yun nga, gaya nga nasabi ko, iba't ibang branches yung atake ni J Black sa isang angulo. 'Di ba? So hindi naman siya naging dragging, medyo nahabaan lang talaga ako doon. Pero sa akin, epektibo pa rin naman 'yon, pero hindi siya ganoon kabigat. Okay? Pagdating ng second half, dito na nagkaroon ng maraming angulo, pumasok yung mga maraming angles ni J Black, 'di ba? Gustuhan ko yung bandang dulo na atake ni J Black about dun sa salamin, lalo na yung side mirror
sa magkabilang gilid ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin yung mga nalagpasan ko. Ang ganda nun. Pati yung concave ba yun or convex mirror. Nakikita ko sa'yo, maliit na ako. Tapos yung droga hango sa aming tatlo, Aklas, sino yun? Basta yung tatlo sila, 'di ba? So yun yung mga naging quotables ni J Black. Sayang kasi kung yung first half niya is nahimay niya pa ng maraming angulo, baka solido yung naging round 1 ni J Black eh. Kasi tignan nyo yung second half ni J Black na marami siyang pinuno na mga angulo, naging epektibo eh, 'di ba? Malakas eh. 'Di ba? So, ayun, yun lang naman sa akin. Overall, okay pa rin naman 'yon, hindi naman mahina, 'di ba? Hindi naman mahina yung naging performance si J Black, pero sa tingin ko beatable 'yun since ganun yung naging structure ng sulat niya. Okay? Round 1 ni Vitrum, pakinggan natin. Hindi raw niya ako binoto! Sabi ng kawawa! Gago, ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Gago! Gago! Tsaka, yung binabanggit niya, sobrang absurd! Herd mentality, mosaic, fuck you, nerd! Tsaka nga ba ng oras? Visit to! Hoy, champion ka ha! Sana naisip mo! Pero champion ka lang! Dapat alam mo yung limit mo! Kasi ako, di ako champion! Mas malaki lang TF ko! Uy! Pagkatapos ng finals, yung karir ko, alright! Kasi Vitrum sa Visayas, Vitrum worldwide! Yeah! Well, Grabe yung Vitrum, no? Grabe yung naging improvement ni Vitrum. Siguro para sa akin nakatulong yung nakatulong yung isabuhay run niya eh. Kaya kita mo yung kumpiyansa ni Vitrum, alam mo yun, ang laki ng kumpiyansa niya. Biglang tumaas yung kumpiyansa niya, di ba? Hindi siya ganito mag-perform before, guys. Kung babalikan niyo yung mga performance ni Vitrum, hindi ganito. Di ba? Matamlay, monotone, di ba? Pero iba na ngayon, no? May diin na bawat lines na sinasabi niya. So, pakinggan natin to, Baka, di ko sure, pero mas maganda atang mas maganda atang panoorin si Vitrum ng dire-diretso eh. So, tignan natin kung kaya kong tiisin yung reaction ko o yung komento ko, ititiisin ko yon, pero let's see. Game. worldwide! World! Yeah! Worldwide! 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 Ang likot eh, oh. Nung sinat yung laban, sinat pa ako neto. Nakakainis. Ano, para tropa, walang kupal? Fuck you, Bisaya, bitch! Pero walang kupal, creative aking pandidis. Kasi tignan mo siya, mukha siyang bumoto ng 2 party list. Di mo akala i-convince sa tropa ang manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka? Hindi magka-chat ka pa, tangina, parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sa psychopath. Ano na? Hindi naman gago ang bala ko sa banatan. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Nice. Finals ko pinag-usapan. Talagang bumakat. Mga tao tumalak. Ikaw champion Dima. Tandaan, ganyan ka tumatak. Nung natalo kay Mo, tag-isip pa ng upuan. Okay, sige, sabi ko, titiisin kung hindi mo na magkomento eh. Pero feeling ko kasi, makakalimutan ko pag pinatapos natin si Vitrum. Iba yung approach ni Vitrum, no? Hindi siya naka 4 bar set. Every 2 lines, iba-iba yung sapak. Kaya, kung napapansin nyo, every 2 lines, iba yung angulo. Every 2 lines, iba. Kaya, may naririnig at nakikita tayong bigat tsaka suntok eh, 'di ba? Solidong yun first half. Hindi pa nga ata nasa gitna to eh, 'di ba? So yun.
tuloy tayo. Pero gusto ko lang komentan yon na every 2 lines nag-iiba ng angulo si Vitrum. Kanyang katumatak! Finals ko pinag-usapan, talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champiyong Dima, tandaan, ganyang katumatak! Nung natalo kay Mo, tag-isipan ng upuan, yakin balo! Nung ako natalo, wala nagbago, buhat pa rin bangko! Tangina mo, PSP yung laro, wala ka pang trofeo ng display, ikaw lang yung MCing nanalo at natalo sa replay! Kaya walang trono yan kahit may kampyonato. Pero merong upuan na sisipain pag matatalo. Iyak pa gago, pumatol sa upuan ng puta. Kaya di ka MVP o season player. Bakit? Kasi bangko ka. Nung umiyak, nilapitan ni Sak, kinausap para serious. Putya ka, kung ako si Sak, bibigyan kita tissues. Igisipahan ng upuan, yun ang sabi sa issues. Eh, ang tanga mo, kung ako natalo doon, sisipahin ko si Pebos. Diba? Every 2 lines, iba-iba. Nakilala puro iyak, di mapatahan even if they try. Walang ibang identity, what a fucking lame guy. Tapos rap name niya may J. Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. J Cry. Sinita mo pa si Pistol na style na hindi mahirap. Ikaw nga puro emosyon lang para sumikat. Wala ka rin namang inambag dito sa fucking flip top. Tanginang genre yan eh no, crying hip hop. Naufay na lang kulang eh. Di ko ma-enjoy yung mga laban mo sa aking mga pastime. Puro emotion, walang punchline. Puro emotion. Puro yak pagtalo na. Diyan ka lang nasanay. Mga talo niya, pampisayang trahedya. Puro landslide. Lance, gago to. Never ka nagkabate na nagyayabang ka sa round. Puro ka project ng insecurity para maawa lang ang crowd. Kaya lagi kang nagtatanghal. Kasi babad ka na sa doubt. Eh kung hindi ka sana emotional, matagal ka na sana proud. Ako, finals ko, solid na patunay na kahit matalo walang halaga. Basta mahusay, di na binabase sa ginto ang lahat ng mga kulay. At ang di nyo nagawa bilang champ ng isang buhay. At di nga ako champion. Kaya ano Apex? Battle tayo minsan. Ano Apex? Battle tayo minsan. Ulol, wag na. Pero dapat mo itong pamarisan. Kung iyakin ka rin at kailangan kang pakinggan, eto si J Black Tol. Pwede mong kaibigan. Fuck you! Ang lakas, gogi. Tang inang Vitrum to. Grabe yung ano. Ibang klase yung paging agresibo na ni Vitrum sa battles. Ang laki ng in-improve talaga from 2019. 'Di ba? Rookie year niya. I think rookie year niya 2019 eh. Iba Ben. Ibibigay ko kay Vitrum 'yon. So, ano lang, sobrang simpleng category lang. Mas maraming suntok si Vitrum. Ganun lang kasimple. Sa akin sa preference ko, naka 4 bar set kasi si J Black eh. And sa tingin ko, para sa akin, may ibang mga linya si J Black na hindi tumatama. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung first half niya, medyo umikot eh. I mean, umikot sa isang angulo yung first half. Then, pagdating ng second half, andun na yung iba't ibang lines, andun na yung iba't ibang angulo, andun na yung iba't ibang references. Kaya para sa akin, mas effective, mas malakas yung second half ni J Black eh. 'Di ba? Pero nung narinig natin yung round 1 ni Vitrum, umpisa pa lang, rebat pa lang eh. Nakuha na kagad ni Vitrum yung momentum, and then pagka spit niya ng pinakasulat niya,
mararamdaman mo kaagad na every 2 lines eh. 'Di ba? Every 2 lines may punchline, 2 lines, punchline, 2 lines, punchline. And para sa akin doon lumamang si Vitrum kasi nahabol niya kaagad eh. Yung buong performance ni J Black, nahabol niya kaagad sa pamamagitan ng mga effective punchlines. And then, yung second half, parang bonus na lang yun eh. Kumbaga, yung second half ni Vitrum, parang nail in the coffin na yun eh. First half pa lang ni J Black, first half pa lang ni Vitrum, masasabi ko na nakuha na niya, napantayan na niya yung performance overall ni J Black. Kasi yung second half, ayun na, parang nail in the coffin na yun na ito yung panapos. Diba? So, yun. Para sa akin, sa preference ko, I'll go with Vitrum dito. Bibigyan ko ng perfect 10 si Vitrum dito. Si J Black, 8 points. So, yun. Ganon ka layo yung naging pagtingin ko dun sa battle na yun. Kung paano ko na-absorb yung pares nilang round. Pero sa tingin ko, lamang talaga si Vitrum dito. Especially the presence, the stage presence. Diba? Kita nyo naman yung presensya ni Vitrum. Diba? So, yun. 10-8, Vitrum. Ang ina, trip nila ng kupal, mahal ka nila. Anong champion dapat? Pinatunayan mo lang talaga na iyakin ka talaga. Ang ina, nagtapon daw ako ng bangko. Pareha naman tayong inis kay Pibus. Kaso ikaw sa Reddit ka naghakot ng issues. Ang ina, galit na galit ka sa mga pero ikaw yung mga angles mo, fake news. Tangina, wala ka naman nung event Tangina, nagbasa lang sa Reddit, tangina. May angle na agad. Tangina mo, nerd! Binalik. Gano'n na bara, no? Yung mga parang nasa kalye lang nahirit. Nag-chat daw ako sa kanya, sobrang busy ko nga, di ko nga nireplyan mo yung mga bumili na ticket. Real talk na. Kung inong yun, insecurities, ikaw nagmamatapang ka lang kasi ang lungkot ng buhay mo. Yung sinabi ko na yon sa round 2, lagyan natin ng kulay to. Round 2 game! Game! Kakatapos lang ng Mother's Day, Father's Day, binati nyo ba mga parents nyo? Yes! Buhay man o patay, sila lang yung nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya suklian nyo ng sobra-sobra, huwag kayong magkukulang. Napakaswerte nyong andyan sila, yung iba dyan walang magulang. Napulot ka lang daw sa basurahan. Puta, lala nun. Yung iba, pinahid lang sa kumot. Siya, binuhay talaga para itapon. Kita nyo mga tattoo ko? Nasa duguno. Pinanganak ako para mag-champion. At yun ang pinagkaiba natin kasi ikaw, pinanganak ka para itapon. Tinapon ng mama at papa yan. Pero alam mo, umasa ako na si GL sa'yo'y baon, nagkaroon. Ako ng pag-asa nung nakita ko paano ka naghamon. Ta sa finals, ipapakita mo lang ganon. Excited pa naman ako, tawagin kang ganap na champon. Champon, champion na ampon, aray ko! Aray ko! Trip mong maging si Sasuke? Kitil sa akin yung pamilya mo. Magubusan tayo ng lahi, ano? Huwag na lang pala, lugi ako. Baka Uzumaki Naruto. Kasi nung pinanganak siya, yung pamilya niya di niya kilala. Tapos magkagibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Di mo pa nasan mag-family day sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba'y isang tangkay ng malunggay?
Gago. Barumbado umasta. Talagang lahat papatulan niya. Kaya na-trigger siya nung high school, pinatawag ba naman magulang niya. At yan ang dahilan kung ba't sa rally siya sumusugod. Tunay na anak ng lansangan, sa kalsada kasi siya napulot. Lumabang na naman yung angulo ni J Black dito. At doon siya humuhugot sa kakulangan sa pamilya niyang pinagdaanan. Nakikibaka para sa inang bayan tong batang may inang hindi siya pinaglaban. Kaya yung galit at poot hanggang ngayon ay baon niya. Kasi may mga tumandang patapon ng buhay. Siya, kakabuhay pa lang, tinapon na. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Ang dami mo namang sinasabi. Palibhasa ikaw, yung katawan mo napulot lang sa kalye. Victim blaming, no? Pero biktima lang din naman siya. Na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina. Kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila, putang ina niyong dalawa! Lumaki siyang bastos! Sa battle nila ni Deo, isang round niyang pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung idolohiya mo na nababastos? Perpe ka? Uso lang si Malupiton na yon, kaya naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din nilang wak ka. Bigyan mo pa mga 3 laban to. Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo. Ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari. Wala nang respeto sa patay, relihiyon, pati babae. Gwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse, yung physical, mental, spiritual at pinansyal ang tunay na poging lalaki. Okay. Ano? Kasalanan nyo to. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Emosyonal, no? Wow, magkusyana. Ha? Ano? Katumandamay ng pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi tong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo, pare. Okay. Okay. So, yun na yung sasabihin ko actually Nasabi na ni J Black. Nasabi na niya na umikot sa isang anggulo. So, ayun. Yun na yun. Yun na yung komento ko. Medyo na medyo na props sa performance si J Black. Malinis, maganda yung mga binitawan niya mga punto doon. No doubt, malinis 'yon, maganda 'yon. Pero yun nga siya na nagsabi, umikot sa isang anggulo. And sa tingin ko, yun yung butas dun sa performance niya. Kung yung round 1 napagbigyan pa natin na yung first half umikot sa isang anggulo, tapos pagka second half iba't ibang reference at angles na siya, okay yun, nag-colorful pa. Pero pagdating sa round 2, medyo sobrang haba talaga. Okay lang sana kung below 2 minutes or nasa 2.5 or 3 minutes lang yung round ni J Black. Pero umabot kasi ng 5 minutes ata yun
'Di ba? Parang almost 5 minutes na 'yun tapos isang angulo lang. So medyo naumay ako doon sa atake ni J-Block sa round 2. Para sa akin hindi siya nakatulong na isang angulo tapos mahaba. Siguro mas sa preference ko siguro mas okay kung maraming angulo humaba lang ng humaba. Parang ganoon. Sa akin, since yun nga, naumay ako dun sa mga binitawang lines ni J-Block about dun sa isang angulo na yon. So, ayun, yun yung dating sa akin. 'Di ba? Hindi ko na papabain pa yung explanation ko kasi wala naman tayong masyadong i-breakdown doon kasi yun nga, isang angulo lang ginamit ni J-Block sa isang buong round. Okay? Yun lang, round 2 ni Vit. Pakinggan natin. Oh my God, legit! Kung champion ka talaga, labanan mo ako isa buhay time limit. Oh. Tsaka, pinatapong tayo ng angle ang pangit ng narrative. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib. Ayasib, gago. Tang ina, kinukupal niya yung mga Visayas sa sa Cebu mismo. Tang ina, kita niyo yung kumpiyansa ni Vitrum. Putang inang yan. Sinong baliw yung gagawa nun? 'Di ba? Paano kung yung iba diyan pikon, 'di ba? Tang ina, kukuyugin siya diyan, guys, pero wala Putang ina, ganyan kalakas yung Vitrum ngayon. Kinukupal niya yung Bisaya sa Cebu mismo. Gago. Tsaka kagipunusin daw. Gusto mo yon, Os? Pag ako nagkagipunusin, gagabangin ko yung asawa mong si Rosa. Damay gusto tayo nagsimula siya. Kaya damdamin mo, tanga ka. Ayoko pa sanang bumatel, pero ang kulit niya Enigma. O sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya. Yung lumaban sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip-top. Wow! Aktivista! Tulad Bobo lang Tangina ka! Parati mo kang pera hasta ang white knight ka, tol. Para yung puso mo maramdaman na magkakatol. Ulol, kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol. Dapat alam mo ang flip-top, di mo kailangan ipagtanggol. Panggol! Yung pinagalaban mo, nakaririndi. Yung kampanya mo, na sarili lang nagsisilbi. At ako, di man kampiyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. Tang ina mo, ha? Pakatibak pa si Gago, umiyak sa mga tao. Bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya, pumirma pag natalo. Kaya wak mong anggulo, wag mong mahirap iho. Lalabanan din kita PSP, prinsipyo sa prinsipyo. Ano, trip mo? Lika dito, huwag kang bababara sa aktivismo. Kasi kahit sa hip-hop piece mo, isa kang tangang Pilipino. Kasi bakit? Bisaya, pero endorser ni Isko. Gago ka di ka. Nung eleksyon, kinuha, nung nag-champion sa liga. Puta, kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulong ng taga Maynila. Aray ko po. Diba? Bisaya ka daw. Pati si Pacquiao. Abay, gago na to. Sa bagay, flip-top tayo. Ang people's champ dito, ako. Kaya support mo ako pag tumakbo. Ito kasi yung plataforma ko. Kung Bisaya kayo, lumayas kayo sa bansang to! Gago. Gago ko, Bit. Pero kita mo naman, ginago ka sa harap ng iyong kababayan. Walang kakaharian pag kalaban mo yung goddamn!
Pantay tayo kalagayan, pero ibang usapan pag sa bayan. Walang lahi, walang wika, ang meron dito, pamantayan. Lakas utang Bedroom Kabisayaan! Kung ka na to, brother, at kahit ako na yung papatay sa mga legit colonizer, talagang tutodo ko, brother, walang lugar na magmamater. Tangina, kahit sa Africa, kaya ko maging Black Panther. Grabe, Vitrum. Fuck you, strokes! Diba? Fuck your title, fuck your crown, get down in the dirt. Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth. Fuck Bisaya, fuck Mindanao, and fuck all your dirt. Walang home court sa bedroom of the world. Putang ina mo. Walang home court sa bedroom of the world. Sheesh. Sheesh talaga, men. Lakas ni Vitrum, pre. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, mas masarap panoorin si Vitrum ng tuloy-tuloy eh. 'Di ba? Solido. Vitrum worldwide, kahit sa ang isla mapipilit, lahat ng napagang teritoryo may haring nasa bingit ng kamatayan. At kung meron man kayo naisip, pagkatapos ko sa Visayas, tangina mo 6th Street! Tag-ina 6th Street. Ang tanong, ibibigay ba? Lalaban ba si 6th Street sa ahon? 'Di ba? Pero tignan natin. Tapos bigla tayong ginulat, no? Nag-mot 6th Street pala, no? Utang ina. What if, di ba? Okay. Layo ng performance, guys. Layo ng performance. Sa, Vitrum pa rin ako dito. Perfect pa rin para kay Vitrum. Then kay J-Black, 8 points pa rin yan para sa akin. Sobrang simple lang. Angles talaga eh. Magkakatalo talaga sa angles at sa punto. 'Di ba? Tsaka yung overall performance. Si J-Black kasi kung paano siya umatake, kalmado. Kalmado pero may diin yung bawat linya. Si Vitrum kasi, puta agresibo, intense yung delivery, tapos kung paano niya i-spit yung mga lines niya, mararamdaman mo yung bigat, yung punto, 'di ba? Kaya yung giggle, 'di ba, nandun eh. So, para sa akin, Vitrum yun. Vitrum pa rin yun, para sa akin. So, pasensya na kung ang boto nyo dito si J-Black, pero para sa akin, first 2 rounds, nakuha na ni Vitrum yun. 20 to 16. Diba? Pero patapusin natin, props kay J-Black. Maganda naman yung pinakita niya first and second round. Medyo nakulangan lang ako. Sa tingin ko, hindi ito yung J-Black na inaasahan ko or ina-expect ko. Yung kay Vitrum naman, nag-exceed sa in-expect ko. Kaya ganun yung impact sa akin. Okay? Round 3. Di daw kailangan ipagtanggol yung flip top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun Di ba? Hindi nagmukha kang tanga. Ako, di ako tumira ng wala talaga. Pinuntahan ko sila. Sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Okay ng inang to. Vitrum worldwide, kaya pala pinakyo mo si Andrew. Kasi nanakawin mo yung apelyido. Okay. Sabi mo, mga taga PSP, WAC MC. Ulul, inggit ka lang talaga. Kasi di ba? Sa break it daw ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga, inarbor nila, yung mga MCing may pangalan na, insulto lang talaga sa'yo kasi hindi ka inimbita. O sige, kayo na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang, handang makipagbuno sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Okay. Gets yung punto? Pag may gusto ako sabihin, di mapigilan ng bibig. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang parinig. Puro megaphone sa bibig. Pero kahit magsisisigaw ka pa man dyan, tunog malakas ka lang. Ako malakas talaga pag pinakinggan. Pero kung di nyo alam,
Basketball player tong si Vit. Ang lupit mag-fade away. Malarukawa yung galawan. Talagang pwede pang display. Suki sa palarong bayan. Siya yung MVP everyday. Palakpakan naman natin si Vitrum. Kasi na-draft na siya sa NPA. No pets allowed yon. Isa sa mga legends na nandito. At mukhang bagay ka doon. Kasi feel na feel mong maging hero. Pogi ni amigo. Talagang pwede mag-artista. Kaso ang laking red flag, parang watawat ng komunista. Okay. Fuck the police! Fuck the police! Gago. Fuck the police! Yan ang lagi niyang sinasabi, Chong. Lakas mag-generalize ng profesyon porque wala siyang ganon. Kung i-red tag kita ngayon, kahit aktivista ka lang talaga, mapa-red tag o pag-battle kay J-Block, manganganib ka pa rin, walang pinagkaiba. Bakit ba? Takot na takot ma-red tag tong batang to. Inong panahon ni Duterte, panay adik o tulak, pinaparatang mo. Mas dapat ka na matakot, bro. Kasi ako nakalaban mo. Ayaw mo ng red tag, eto. White tag, lagay natin sa paanan mo. Okay. Okay, ang ganda nun. Naibot lang sa til, sa patay ba? Oo nga. May mga tama naman sa pinaglalaban nyo. Si Balakid nga, ginagalang dito. Pero ikaw din ang dahilan mismo kung ba't pumapangit tingin nila sa aktivismo. Pagkakapantay-pantay, tas kupal sa mga rounds, hoy! Tangina mo, tamod ka ni Kahir, pikon na ako sa'yo, boy! Okay, gets. Linya ni Kung kayo Kahir. may NTFL ka, kami may PIDEA. At kaya ka delikado, Repa, kasi pareho mo yung problema. Minaman-manan ako kasi kinalaban ko yung gobyerno, legit. Ulul, asset lang yun, di ka pa daw kasi nagre-remit. Okay, gago. Sa flip-top ka magsusulong ng aktivismo? Mga kupal yung taong andito? May mga rapper na nanghihipo, may gangster at may bisyo. Si Enigma nga, in check. At pinagkakakitaan kanya mismo. Ngayon, anong pakiramdam na na-realize mong pinapalamon ka ng kapitalismo? Tama naman ang lumaban sa nang-aabuso. Ano ba yung pinipili natin na kulay? Pero pagka dumating na yung sundo mo, di mo na madadala lahat ng yan sa hukay. Ang maiiwan, mga alaala. Magsisilbi tayong aral bilang patnubay. Maaalala ka bilang talunang reklamador habang ako yung nagsumika para manalo sa buhay. Lumaban ka, Vitrum. Umalulong ka sa kalsada. Bumagyo o bumaha pa. Makulong o mabasa ka. Gumulong ka sa grasa. Isulong propaganda. Lumaban ka sa puwersa na alam mong hindi mo kaya. Sa tao lang din nagbuhat yung ideolohiyang pinaglalaban mo, bay. Pero ang tanging politika dito sa gubat, ang marunong makipagbagay yung buhay. Walang silbi yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. Okay, so ayun lang guys. Medyo medyo hindi ito yung ina-expect kong J-Block. Feeling ko may mas malakas pa na J-Block. Feeling ko may totodo pa na J-Block. So, hindi ito yon, no? Consistent na approach, consistent na performance, consistent energy, performance level, andun eh. Consistent, hindi naman naging pababa, hindi naman naging pataas. Kung ano yung pinakita ni J-Block sa 1, yun din yung pinakita niya sa 2, yun din yung pinakita niya sa 3. Okay, yun lang. Vitrum tayo, pakinggan natin. Tinira ko lang yung pulis, so para daw wala akong trabaho.
Yung pa imitation. Tangina mo! Battle rap is my profession! Ay, pangit ang malino ng mga ribat. Yan. Mabait si GL. Pero nung finals ako ay nagkupal. Ayoko kasi ng mga champion hindi natural. Pero yung ibang champion, alam ko, matagal lang wala sa lugar. Kasi ito nung nanalo, nag-endorso ng sugal. Bisaya kampiyon pero hindi espesyal. Hindi na line up sa mga Bisaya Music Festival. At tinurog ni M-Side sa Cebu kasi pilit yung technical. Putai sa buhay champion na estilong pedestal. Uy. Dinurog ni M-Side sa hometown bilang kampyonato. Kay mo at Krega, Vitrum, di rin nanalo. Panis sa tropa mong si Range, alamin ng mga tao. Kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsya mo pa. Kaya karera niya wasak. Gago. Kaya karera niya wasak. Puro droga, walang kultura, sindikato lang bayad. Kaya yung titulo mo nung una, matagal na yung basag. Yung kay GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang abag. Pero bakit ba siya nag-drugs? Kahit buhay naman na klaro. Bamarangya, ayos pamilya, Bisaya lang masyado. Walang kudyok ng tropa para magdroga para lang imahe na gago. Samantalang kami sa Cavite, gusto na namin magbago. Emar! Kaya putang ina ng anak mo. Uy! Ay! Bakit? Kasi may wak siya na tatay. Para maangas karakas sa mga kriminal, hanay. Ayos, paglaki mo, itong round ko, gawin mong pangagapay. Ang magtrabaho ng patas, ganyan maging tough guy. Wala ka na kwentang amalaap ang kwentang asawa. Yung asawa na pinopost niya nakahubad. Ang kapal ng katawan, ang solid na mga pats. Kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Gago. Oo, sa misis ni J-Block, ako'y nag-call Jack. Inaamin ko yan. Pero para tirahin ako, wala ang karapatan kasi hindi ako nilabasan. Tangina, asawa ba yan? Hindi ko maramdaman. Kasi parang bitch mo lang tratuhin, kakapost mo ng katawan. O sana kung hubadera, parang An Mateo. Gago. Kasi hindi na artista. Wala siyang talento. Isa siyang taong pribado at wala sanang kwento. Kaso sira na yung pangalan niya kasi asawa siya neto. Post pa, bastusin mo pa. Kanyang reputasyon, di mo inisip yon. Mabait siya, pero ugali mo masisilip doon. Pero pag dilandi ako ng asawa niya, puta legit tol. Kakain ako ng Bisaya parang aswang sa Sikihor. Alam mo, kahit kupal ako sa lines at may pilong kaumay, alam nilang di ako bastos sa real talk na buhay. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay na di mo nagawa bilang champ ng isa buhay. Champion puro iyak kasi sadla, what the fuck? Nagsugal at nagdrugs at bilang asawa, palpak. Habang ako, daming gigs, daming ganap, daming nagpapalapag. Putang ina, kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng rap. At di man champion, tangan ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumatel. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title J-Block. I am the title! At lapat pa rin ko sa game, even I rise on top. Tumitres pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal na dito fucking whack. I am the goddamn, I am the title, I am the battle rap. Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit trilyon. Kumbaga sa Bisaya, nandun ako sa history lesson. Kung champion lang ang title mo,
Tangin na mo, weak yun. Kasi sa flip top, may undefeated, most viewed, meron tayong Bitrom! Bitrom worldwide! Yeah! Pag sinabi kong world, sabihin nyo wide! World! World! Pag sinabi kong bit, sabihin nyo room! Bit! Bit! Ganyan mag-rap! Si MP yan! Lakas. Gagin lakas. Cuba 15! Tang inang yan. Pinanood ko na lang guys. Sabi ko sa inyo si Vitrom, ang sarap niyang panoorin ng tuloy-tuloy. Kapag pinutol mo kasi yung performance ni Vitrom, pag halimbawa nanonood ka at nag-pause ka, mawala yung momentum eh. Kaya kita nyo ba, napansin nyo ba? Hindi ko na masyadong pinutol. Tinuloy-tuloy ko na yung performance ni Vit. Ganon ka linis, ganon ka lakas yung performance ni Vit. Yun, sa tingin ko, sa performance pa lang, nakuha na ni Vitrom yun eh. All 3 rounds, overall performance, nakuha ni Vit. Tapos, angles. Punches. Sa dami ng punches na nagland, Vitrom pa rin yun. Kasi, yun nga, every 2 lines may ibang suntok eh. Unlike kay J-Block na naka 4-bar set, na hindi naman most of the time naka 4-bar set si J-Block. Meron din naman mga 2 lines pero lamang yung 4-bar set niya. So yun. Para sa akin lamang na lamang si Vito. Ayun, quick review lang sa overall. Kasi pinanood naman natin siya. Sa tingin ko naman, kahit na ulitin ko tong battle na to, para sa akin, panalo si Vitrom eh. So, props kay J-Block. Maganda yung naging performance niya. Pero sa tingin ko, sa pinakita ni Vitrom, hindi enough yung ganun. Diba? So, yun lang. All 3 rounds, ibibigay ko yun kay J-Block. Ito yung mga categories na tignan ko. Performance, stage presence, delivery, angles, references, yung impact, inano ko rin yun. So, yung mga sinabi kong categories, feeling ko, para sa akin, lahat yun lamang si Vitrom. Props kay ulit. Props kay J-Block, maganda yung pinakita niyang performance, pero sa tingin ko kulang yun. Okay, so yun, Vitrom ako dito. Judges. Vitrom versus J-Block! Mag-iayos po ang Ay lang, baliw ng laban na yun. At shoutouts nga pala kay J-Block. Kinalaban niya yung Isabuhay 2024 finalist sa loob ng 2 araw. Mga kasama natin, alam niyo yan. Ang boto ng Urado, tingin ko, panalo talaga tayo lahat doon. Pero ang boto ng Urado, 3-2, pagigay para kay J-Block. 3-2 J-Block? Dikit Pero ako, Vitrom ako dun guys. Nice battle. Okay na kaya. Sabihin na natin hindi ko natanggap nung una yung talo kay Mot, pero ito parang hindi ko rin matatanggap kasi parang pag tinignan sa replay ko, panalo din talaga si Vit. Okay na yun, Vitrom. Isa sa mga shoutout kay Papa Kels din pala at Hypebeat at Unhinged. Yo, binoto ko si J-Block. I think ako yung last na nag-vote. Para sa akin, actually kung pwede lang tabla sana, dapat sana yun eh. Pareha silang entertainment, pero pagdating sa entertainment, feel ko mas labang si Vitrom. Kaso, sa yung mga punches talaga, feel ko naman si J-Block. Although entertaining si Vitrom, kung pwede nga lang tabla na lang, pero mas preference ko talaga yung punches. So, okay. Mas nakita ko yun kay J-Block. So, binigay ko kay J-Block yung rounds 2 and preference doon MP3 punches, 'di ba? So sa tingin ko dapat nag-Vitrom siya doon kung punches ang preference niya. Kung sasabihin mo naman entertainment yung dala ni Vit, agree, pero sa tingin ko na mix ni Vitrom yun eh, yung entertainment tsaka
tsaka yung punches. Yun. 3, Vitrom round 1. Yo, Rafian, binoto ko si Vitrom. Ako yung isang binoto sa kanya. Pares kami. Bale, ginawa ko nung round 1. Putangin na sobrang lakas na nung rounds ni Vitrom, ay ni J Black, I mean. Pero yung mga rebuttals ni Vitrom dun sa round 1 niya, sobrang pasok na pasok yun. Tapos yung buong linya niya, akala ko kuwang-kuha na ni J Black yun, pero nung bumanat si Vitrom, nakuha niya para sa akin. Yung round 2, kahit isang angulo lang yung ginamit ni J Black, feeling ko sobrang lakas pa din. Kaya yung round 2 ko, binigay ko siya na tabla para sa kanila parehas, kasi sobrang galing din yung round 2 ni Vitrom. Round 3, yun yung parang naging ano sa akin na yung binoto ko doon si Vitrom, kasi parehas sila may mga dull moments sa round 3, pero feeling ko mas madaming magandang moment si Vitrom nung round na yun. Kaya putang na, pero sobrang solid na laban. Props sa kakupalan ni Vitrom, ta sobrang lupit din ni J Black kasi dalawang sunod na gabi siyang bumatel. Pero yun, boto ko round 1 and 3 Vitrom, yeah. Ayun, putangin ng laban yun. Ayun, ako, isa ako sa bumoto kay Vitrom. Vitrom, yes. Per round, binoto ko sa round 1. Binigay ko yun para kay Vitrom kasi sobrang effective niya. Parang andun pa rin yung adrenaline effect nung ginawa niya kay GL. Parang yung style niya talaga, nadala niya dito sa Cebu. Props sa'yo, Vitrom. Round 1 kay Vitrom yun. Then, ang problema sa round 1 ni J Black, parang hindi niya na-open na maayos para sa akin. Tapos nabitin ako sa ano niya, mga angle. Tapos yung round 2, binigay ko yung kay J Black. Yung one angle na ginawa niya, in-stretch niya ng in-stretch. Napaka-effective. Ang hirap gawin nun. Tapos yung round 2 ni Vitrom, parang yung pangungupal niya hindi na ganun naging effective eh. Gawa nung ginawa ni round 2 ni J Black. Then yung round 3, parang pinakamahinang round ni J Black para sa akin yun. Tapos binigay ko yung boto na para kay Vitrom. Congrats J Black, props Vitrom. Yun, isa ako sa bumoto kay J Black. Kung pwede lang, sana patas na yun eh. Pero doon ko na lang sa unang round nakuha yun ang slight ni Vitrom. Siguro nagpa-factor in din yung siya yung pangalawa. Sa round 2, larong-laro na kay J Black yun. Tingin ko sobrang ganda ng atake niya na ginamit against kay Vitrom. Sa 3, although mas entertaining si Vitrom sa buong battle, mas laugh trip. Pero tingin ko mas makulay yung mga anggulo ni J Black eh. Mas unique, mas fresh para sa akin yung mga ginagamit niyang angles, and yun, binoto ko si J Black. Yo, Claridel, Candelabra, sobrang solid ng battle, kahit sino pwedeng manalo. Hindi ko na lang siya ginudge per round kasi sobrang hirap talaga. Silang dalawa ay may pareho na punto. Yung deciding factor ko na lang siguro is yung creativity ng angle. Merong konting paulit-ulit na angle si Vitrom. Si Vitrom, yes. Pero entertaining naman yun para sa akin. Sobrang solid. Pero kumbaga kung i-spit yun ng ibang MC, yung mga linya ni Vitrom, hindi yun magiging effective. Parang naka-built-in lang talaga para kay Vitrom. Otherwise naman kay J Black naman, kung yung creativity niya ng pag-create ng mga angles, hindi siya tumatakbo. Parang andun siya as a whole. So, kahit sino pwedeng manalo sa concept lang talaga at sa creativity ng angle. J Black. Okay, nagets ko naman yung nagets ko naman yung pinupunto ni Plaridel dun sa judgment niya. Or naman doon, yun, understandable naman kung paano niya ginudge yung battle. Naintindihan ko yun kung bakit ganun yung naging hatol niya doon. So ayun guys, no? 50 minutes yung battle. 58 minutes yung vid natin. Siguro hindi kasi siya eh. Ito para sa akin yung per rounds kasi ni Vitrom, hindi mo siya pwedeng ma-pause eh. Para sa akin kasi yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, pag pinos nyo yung round ni Vitrom, mawala sa momentum, mawala yung intense niya. So kailangan mong ulitin, 'di ba? Ulitin mo 'yan. Pero ang kasi, para sa akin, mawalan kasi yung
mawawala yung effectivity ng round kapag inulit mo yung kapag nag-rewind ka na nag-rewind. So para sa akin nawawala ng nawawala ng effectivity kasi syempre narinig mo na yun, 'di ba? Papasadaan mo ulit, maririnig mo ulit, 'di ba? So sa ano ko lang naman, opinion ko lang, preference ko lang. Pero ayun sa tingin ko ako lang yung bumoto ng all 3 rounds Vitrum kasi yung iba binoto nila si J Black sa round 2. Pero ako kasi all 3 rounds ko nakita talaga na lamang si Vitrum doon. So yun lang. Props sa mga nag-explain na nagustuhan ko yung kung paano nila ginudge yung battle. Kasi style clash malala kasi talaga 'di ba? Pero ayun, the judges was spoken, 'di ba? With J Black para sa kanila, pero sa akin I'll go with Vitrum. Magbabasa tayo ng comments right after the video. Titignan natin kung sino yung para sa kanila yung nanalo, pero ako Vitrum ako dun. Okay? So yun, shoutout sa lahat, shoutout sa gustong mag-request ng J Black vs Vitrum. Eto na, hindi nyo na kailangan i-request. Eto na, at eto na. Sana nagustuhan nyo. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.